Sa isang maliit na bayan, may isang asong nagngangalang Tala. Hindi siya ordinaryong aso. Si Tala ay isang aspin, isang asong Pinoy na may kulay kayumangging balahibo at mga matang kumikinang na parang mga bituin sa gabi. Ang pangalan niya mismo ay nagmula sa mga bituin. Natagpuan siya ng kanyang amo, si Aling Nena, isang gabi habang nakatingala ito sa langit. Isang maliit na tuta noon si Tala, nanginginig sa gilid ng daan, at ang mga mata niya ay sumasalamin sa liwanag ng mga bituin sa itaas. Simula noon, naging magkaramay na sila ni Aling Nena. Si Aling Nena ay isang balon na mag-isang namumuhay. Ang kanyang mga anak ay may sari-sarili ng pamilya at malayo sa kanya. Si Tala ang naging liwanag at kagalakan sa kanyang tahimik na buhay. Tuwing umaga, gigisingin ni Tala si Aling Nena sa pamamagitan ng malambing na pagdila sa kanyang kamay. Sabay silang mag-aalmusal, maglalakad sa parke at maglalaro sa bakuran. Si Tala ay hindi lang isang alaga, siya ay isang tunay na kaibigan at miyembro ng pamilya. Isang araw, habang sila ay naglalakad sa tabing ilog, isang biglaang trahedya ang naganap. Isang malakas na agos mula sa biglaang pag-ulan sa kabundukan ang rumagasa. Nadulas si Aling Nena at nahulog sa mabilis na agos ng tubig. Walang sino man sa paligid para tumulong. Sa gitna ng takot at pagkalito, walang pag-aalinlangan si Tala. Tumalon siya sa malamig at rumaragas ang tubig. Ginamit ni Tala ang lahat ng kanyang lakas para langyan ang malakas na agos. Paulit-ulit siyang itinutulak palayo ng tubig pero hindi siya sumuko. Nakikita niya si Aling Nena na pilit na kumakapit sa isang sanga, ngunit unti-unti nang nanghihina. Sa wakas, narating ni Tala ang kanyang amo. Kinagat niya ang damit ni Aling Nena at buong lakas na hinila ito patungo sa pampang. Pagdating nila sa lupa, pareho silang pagod na pagod. Si Aling Nena ay ligtas, ngunit halos walang malay. Si Tala naman, kahit sugatan at nanghihina, ay hindi umalis sa kanyang tabi. Walang tigil siyang tumahol ng malakas hanggang sa may mga taong nakarinig sa kanya at dumating para tumulong. Nailigtas si Aling Nena dahil sa katapangan ng kanyang tapat na aso. Ang kwento ng kabayanihan ni Tala ay mabilis na kumalat sa buong bayan. Naging inspirasyon siya sa marami. Ngunit ang laban ni Tala ay hindi pa tapos. Matapos ang insidente, napansin ni Aling Nena na unti-unting nanghina si Tala. Madalas na siyang nakahiga at tila laging pagod. Dinala niya ito sa veterinaryo at doon nila nalaman ang isang malungkot na balita. Si Tala ay may malubhang sakit sa puso, isang kondisyon na pinalala ng kanyang sobrang pagod sa pagliligtas kay Aling Nena. Sinabi ng doktor na limitado na lang ang panahon ni Tala. Sa kabila ng kalungkutan, ipinangako ni Aling Nena na gagawin niyang pinakamasaya ang mga huling araw ng kanyang bayaning aso. Bawat araw ay puno ng pagmamahal. Inaalagaan niya si Tala ng may buong puso, binibigyan ng pinakamasarap na pagkain at dinadala sa mga paborito nitong lugar kahit pa kailangan niya itong buhatin. Sa kanilang mga huling araw na magkasama, madalas silang umupo sa labas tuwing gabi, nakatingin sa mga bituin. Tila ba inaalala nila ang gabing una silang nagkita. Si Tala, kahit hirap ng huminga, ay isasandal ang kanyang ulo sa kandungan ni Aling Nena, na para bang sinasabing, "Salamat sa lahat." Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Aling Nena, tahimik na pumanaw si Tala sa kanyang tabi. Hindi na niya kinailangan pangharapin ang sakit ng mag-isa. Namatay siyang payapa sa piling ng taong pinakamamahal niya at iniligtas niya. Nang magising si Aling Nena at matuklasan ang nangyari, gumuho ang kanyang mundo. Ang sakit ay hindi maipaliwanag. Ngunit sa gitna ng kanyang pagluluksa, may isang realisasyon. Si Tala ay hindi lang isang aso na sumuko sa sakit. Siya ay isang bayani na lumaban hanggang sa huli para sa pag-ibig. Ang kwento ni Tala ay naging isang alamat sa kanilang bayan. Isang paalala na ang tunay na pag-ibig at katapatan ay walang pinipiling anyo. Siya ay isang aso, ngunit ang kanyang puso ay mas malaki at mas matapang kaysa sa marami. Nagtayo ng isang maliit na rebulto ang mga taga-bayan sa parke kung saan sila madalas maglaro. Isang alaala ng asong hindi sumuko hanggang sa kanyang huling hininga.
Ang buhay ni Tala, bagamat maikli, ay nag-iwan ng isang aral na hindi malilimutan. Ang pagmamahal ay ang pinakadakilang lakas sa lahat. Ito ang nagbibigay sa atin ng tapang na harapin ang anumang hamon, na lumaban para sa mga mahal natin sa buhay, at na mag-iwan ng isang marka sa mundo na hindi mabubura ng panahon. Kaya sa susunod na tumingala ka sa mga bituin, alalahanin mo si Tala. Ang maliit na aspin na may pusong bayani. Ang kanyang ilaw, tulad ng mga bituin, ay patuloy na magniningning sa puso ng lahat ng nakakakilala sa kanyang kwento. Ang kanyang sakripisyo ay isang patunay na ang pinakadalisay na pag-ibig ay matatagpuan sa pinakasimpleng mga nilalang. Maraming salamat sa panonood. Kung naantig ka sa kwento ni Tala, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa higit pang mga kwentong puno ng inspirasyon. Hanggang sa muli.